Ano sabi dito? Internal fingerprint ng Facebook sa maleta photo upload ni Attorney Baligod na kumpirmang 2018 pa ang litrato base sa profile date and time. Hindi na ho yata hihinto titigil itong mga ito ng kaka-fake news no? Mapabagsak, mapababa lang po si Pangulong Bongbong Marcos Oh, pakisuportahan niyo po yung channel ng kaibigan natin na si Simply Talkies. Ayan po, naka-live na yan mamaya-mayang konti lang ho, mga kababayan. 'Di ba? O eto pa, meron pa dito, maleta na naman daw ho. Utang ina mga DDS talaga to. Diyos ko. O eto, yung may mga pinapakita ho ng mga maleta. 'Di ba? Ayan o, tingnan nyo. Mga repatriation daw ho ito Nung kasagsagan ng kainitan daw po ng digmaan doon sa gitnang silangan, sa mga kababayan natin na iniuwi ito. 'Di ba? Tapos pinamumuka ng mga DDS? Naku, ayan, maleta, ang daming maleta. Madami talagang maleta yan. Paano ba namang hindi dadami maleta niya? Ilang OFW yung mga inuwi ni Pangulong ng gobyerno. Sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ho ba? Sino na nagmamandol? Mga bagahe, sabi ni Sir Archie Beroya. Ang tanong, kailan kaya ho mauubos sa mga DDS? Ano po? Dahil tingin ko, hindi ho sila hihinto ng kaka-fake news hanggat hindi ho nila naiuupo ang vice-presidente. Hanggat hindi po nila naaagaw yung kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga bagahe ng OFW yan. May plastic. Wala Ganyan na po talaga ang lakaran ng mga DDS, mga kababayan. Mukhang eto pa, hindi talaga hihinto. Eto, nakita ko lang ho mga bossing, no? Pati ito, pine-fake news ng mga DDS. Ha? Pine-fake news. Si Alex Ayala daw po, mga kababayan, ay nagbigay ng komento o si Alessandra Ayala ay nagbigay ng komento na hindi daw po siya magpapagamit dito kay Risa Ontiveros. Sa totoo lang po, wala po akong nakita na kumbaga pinaka-source na sinabi ni Alex Ayala ito kay Risa Ontiveros. Alam niyo po kung sino yung mga nag-post? Ayan nagkalat na po. Fake news, AI generated. Huwag maniwala. Alam niyo kung sino? Naku, ayun daw. The viral, eto pakinggan natin ha. Sabi ng Google, the viral quote, "I am an athlete, not a tool for your political agenda," purportedly said by Alex Ayala to Senator Risa Ontiveros, is a fabricated fake story. This fabricated statement likely circulated on social media to create political division. There is no record, sabi ng Google, of Ayala making this comment or statement. Ayala has been focusing on her tennis career, recently achieving high-profile win. Alam niyo po kung sino nag-post? Ang putang na ito. Si Dos Pordos, mga kababayan. Mismong in-screenshot ko ho yan, Len de los Santos, doon sa mismong page ni Dos Pordos. Baka po may mga nagtataka sa inyo. Sino yung Dos Pordos na sinasabi mo? Wala hong iba kundi si Jason Sa. Dos ngipin sa baba, dos ngipin sa taas. Mga bossing. Nawala na pong ibang ginawa. Puro ka-fake news na lang po ang mga pinapakalat. Ayan siya mismo, di ba? Mismo, nasaksihan ko ito. Doon sa kanyang doon po sa kanyang Facebook page. Kaya agad-agad ang ginawa ko, in-screenshot ko po. Sabi ni Ma'am Liberty Torino, buhay pa pala yang si Jay Bantot. Buhay po. Mga ngipin lang po ang parang patay na. Diba?
Eto daw, Alex stance was steady and fiercing. I am an athlete, not a tool for your political agenda. She stressed that her professional role on the court must remain a champion focus, respect the game, respect the boundary. Kaso wala naman daw pong sinasabing ganyan. Meron pa yatang isang nag-post niyan, mga kababayan. No? Asan ba yun? Ito, oh. O si Damulag, hindi, kaboses pala, yung kaboses pala ni Damulag. No, eto si ano, ang sabi nila, DDS daw ako, hindi naman ako DDS. Siya din pala, nag-post niyan. Ano ba mga DDS? Wala na bang ibang magandang maibalita? Wala na bang makatotohanang maibalita? Kaya pati ito, mga ganito, ginagawa nyo na lang ng istorya.